Hi guys, welcome to Mavi TV. So, karon guys, i-set up natin yung TP-Link um, TP-Link Umada Gigabit VPN router ER605. So, i-configure natin siya guys. So, first, ito yung connection niya. Yan. So, i-connect ko muna yung LAN cable sa ating laptop at saka doon sa LAN port ng ating ER605. So, connected na siya. Then, ngayon guys, para ma-access natin ang ang admin panel ng TP-Link ER605, dapat kunin natin ang IP address niya. So, hindi natin alam kung ano ang IP address niya kasi ang kumukuha siya ng IP address galing sa router, sa DHCP server sa router. So, ngayon, may paraan tayo para tingnan natin kung ano yung IP address niya na nakuha, na binigay galing sa DHCP server. So, first, dito tayo. Punta tayo sa CMD guys. Yan. Then, lagay natin IP config. Ayan. Okay. So, dito makikita natin kung anong IP address niya ibinigay ni DHCP server sa ating Umada, sa ating router. Okay. So, ito ang IP address niya, 192.168.0.100. Okay. So, open tayo ng browser. Yan, Google Chrome. Ayan. So, dito. So, ano nga yun? Ano nga yung IP address? Oh. Teka lang muna guys ha. Okay, so ang IP address natin ay 192.168.0.100. Okay, so type na natin to dito guys. Tingnan natin. 192.168.0.100. Press enter. Hopefully makita natin. Oh, parang hindi. Parang hindi ah. Ano nga yung IP address niya? 0.100 naman yan eh. Okay, so hindi pala yung ang default gateway pala yung ano niya guys, ang IP address ng router natin. So ano bang default gateway 192.168.0.1. Okay. So hindi tayo bihasa nito guys ha. So we explore together guys. 168.0.1 168.0.1. Okay, enter natin. Ayun. So lumabas na siya guys. So ito po yung ang default gateway pala yung ano niya, yung IP address ng router. Wait lang guys. So, pasensya na guys kasi may mga bata na humingi ng advice. So, ngayon ay nandito na tayo sa login page. So, launch sa web browser. So, tapos na tayo dito. So, nagbabasa lang ako ng manual guys ha.
So IP address, router, create username and password and log into the, so create tayo ng username. For device security, please let administrator account. So mag-create tayo ng username and password, guys. Okay, so username, okay, password natin, okay, ayun, okay, save na natin, never, naku, mali. So login natin, guys. Yan. So nandito na tayo. Save na natin. Okay. So ngayon, ang gamit nitong ang gagamitin natin dito sa router na ito ay gawin nating kasi gusto natin gawin, guys, na i-fuse natin yung internet ni Starlink at saka yung 5G modem natin. So daming features pala niya, guys, by the way, no? So ito yung network. may VLAN pa siya, pwede pala to sa VLAN. May ano pa, preference, IP, transmission. So ito yan. Dito tayo mamaya. Balikan lang natin yan, guys. Tingnan muna natin yung mga features. Yung firewall, behavior control, VPN. So ito may VPN siya, guys. Ayos Ito authentication. So may ano siya, guys, may captive portal. Pwede na, no? May captive portal. Ito naman, dynamic DNS, system tools, admin setup, management, controller settings. Okay, logout. Okay, so dito tayo, guys, punta tayo sa transmission. Okay, ano ba itong map? Okay, so hindi tayo dyan. Dito tayo sa routing. Policy, load balancing tayo, guys. Okay, ito, enable application optimized routing, enable bandwidth based balance routing. Okay, save. Network, one. So ito siya, guys. Dito tayo. So kasi ang gagawin natin ay ano to? Okay, wala yan. So kasi ang gagawin natin, guys, ay gawin nating mga ISP or i-fuse natin yung internet ni Starlink at saka yung internet ni 5G modem natin sa smart. So i-click lang natin to, guys. Ayan. So ayan, i-click natin yan. Pati yung USB para kung may ano tayo, pag may portable modem tayo, pwede yan siyang isaksak sa USB at mag-generate, mag-share na rin siya ng internet. Okay, maging ISP siya. Itong dalawa na remaining ay ito lang pala, guys. Isang 1 yan, dalawang 1 lang kasi ISP natin. Dito natin ilagay yung sa ano natin, dito natin ilagay yung sa Starlink. Dito naman sa 5G modem natin. Then ayan, okay ba? So may 1 naman okay. So ayan, so ito yung main. So kung kinsa tong kung ano yung main natin, for example
yung 5G, yung main natin, dito natin ilagay. Dito naman ang Starlink. Yon, may remaining lang tayo for many things that we want to do. Okay? Okay, so save natin guys. So, bali, ang ginawa natin guys ay inactivate natin yung Sican 1 natin. Okay? Sican 1 para magiging ano rin siya, magiging ISP port. Ang tagalan din Hintayin lang natin guys Kasi ganito kasi ang nangyari guys dito sa school namin. May kami, nagli-link up kami ng isang supplier ng internet namin. So, nag-Starlink kami at saka yung kasi may smart signal dito. Gumagamit kami ng 5G, no? Ni Smart. Hopefully may dito rin dito kasi kaso wala pang dito. Okay, so mukhang natagalan to refresh lang natin guys. Ayan na niya pumasok. Tayo lang. Hintayin lang natin guys kasi parang kaya lang matapos natin to ngayon guys. Tagal lang. Okay, so parang natagalan guys. Ano ba yun? Okay, so ito bumalik na siya. So tagal pala mag nito guys. Tagal mag restart. So ito, lagyan natin. So nandito na siya. Ito na yung status natin. So bali ito yung system status. Okay, so may isang 1 na interface natin ay network 1 natin. One, two, three, four. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, kailangan talaga natin ito ilan guys. At sama natin.
Starting na naman siya. Tayin lang natin. Pasensya na kayo guys ha, hindi ko na to i-editin guys kasi no, nasayang oras. Tayin lang natin guys. So wala pa rin, hindi pa rin siya So, ganito siya guys, no? Ang tagal niya mag-restart. So, kung naka-deploy na ito, mahirapan tayo mag-restart. Okay, so dito, bumalik na. So, nag-up na. Login ulit tayo. Okay, so may dalawang 1 na tayo. Okay. Then, network. Okay, LAN. Okay, hindi natin yan anuhin guys. May bilan sa na siya guys, oh. Ayos So, hindi natin yan pakikialaman guys. Ito lang 1 kasi ito lang gagamitin natin eh. Then, yung USB. Wala din. Kaya yan natin yan. Dito tayo sa transmission guys. Behavior control. Dito tayo sa transmission. Ayan. May not siya. Okay, so dito tayo sa bandwidth control. So dito natin pwede kontrolin ang lahat ng mga enable ang ilang bandwidth ang lalabas sa bawat port. So for example, ito add. So direction. So LAN 1. So ito siya. Then ito ma-control natin kung ilan ang bandwidth or ilang bandwidth ang lalabas sa kada
port. Example ito. Maximum upstream. Okay. So hindi na muna natin 'yan pakikialaman guys, no? Ang bandwidth control. Itong session limit, ano naman 'to? Nalilito na ako guys. Walang hiya. So, dito tayo, enable load balancing. Save lang natin guys. Enable bandwidth based balance on routing on ports. Link backup. Pwede natin. So, dito guys, no? So, dito, ito yung gagawin natin guys. So, enable natin load balancing. Enable bandwidth based routing. Okay. Enable bandwidth based ba? Okay. So, save lang natin to. Enable bandwidth based balance routing. Okay, so enable din natin yan. Yan. Save natin yan. Okay. Then, link backup. Dito guys, online detection. Ito. Dito sa link backup, so pwede add natin. Ang primary 1 natin guys ay yung 1. Siyempre, ito yung primary 1 natin. Ang backup 1 natin ay itong 2. Port 2. Mode, timing, failover, enable. So, ito, ano bang ibig sabihin ng timing? Failover, enable backup link when the primary 1 fails. Failover, enable backup link when all primary ones fail. Effective time, any. Status, enable. Search natin yung timing. Ano ibig sabihin ng timing? Wala, hindi kasi nakalagay dito sa manual ni nako. Wala pa lang internet pa tayo guys. So search ko muna sa Google guys ano ibig sabihin ng timing. Kasi may ano yan may special feature yan. Timing in TP-Link Umada controller. Okay. Timing in what is meant? What is meant by timing? Ano umaga up Ano ba? Ito na ito. ER605, ER605 router. System time. Wag na. Tingnan lang natin guys kung anong mangyayari, no? Timing daw. So, pwede pala dalawa. So, ito yung mga primary 1 na natin guys. So, primary 1 siya lahat. Ano na natin? Ito yung SB ang effective time, any timing. Dapat timing.
para ilang timing lang natin guys. So status enabled. Okay. Okay. So I think ito lang kailangan natin guys, no? So susubukan na natin guys, i-deploy natin. So log out ko na. Yes.